Mga kamanibela, sa dami ng klase ng motor, alin nga ba ang perfect na motor para sa'yo? Ngayong araw, nandito tayo sa Moto Tiangge PH. Kasama natin si Kuya Juan Cadiz, ang isa sa sikat nating motovlogger na Motor ni Juan. Para sagutin ang tanong na yan. Tara! Hello, Kuya Juan! Kamusta Kuya po? Brian, kumusta? Ito po, salamat po at pinaulakan nyo kami muli sa Ay. Manibela. Salamat din na bisita kayo. Welcome sa Moto Tiangge PH. Alam mo, may mga pag-uusapan yata tayo ngayon. Oo nga, Kuya Juan, kasi alam natin marami ang bumibili ng motor. Paano nga ba malalaman, Kuya Juan, kung ano ang motor na perfect para sa'yo? Actually maraming nagtatanong sa akin yan. Mapa-comment, mapa-message. Ano yan eh? It's always a question that arises. Opo. Sabi ko nga, wala ka naman kasi talagang perfectong motor. Pero merong perfectong motor base sa paggagamitan mo. So bago tayo maghanap ng motor na gusto nating bilhin, dapat ma-assess natin muna para saan nga ba natin gagamitin. Para kung ano yung function ng motor na yun, kung ano yung features ng motor na yun, i-match natin kung para saan natin siya gagamitin, yun ang magiging perfectong motor para sa'yo. Kasi may mga pagkakataon na para sa iba, maganda, sobrang perfect na ng motor na yun, pero para sa'yo pala, hindi pala match kasi iba yung paggagamitan nyo. So, Kuya Juan, kung ganun, base sa paggagamitan, ano ho ba ang iba-ibang klase ng motor? Okay, in a nutshell, meron lang naman tayong iilang categories pagdating sa mga motor. So may mga naka-line up tayo dito sa Moto Tiangge PH, katulad nitong mga motor na to, itong tatlo na to. Nagkakaiba na lang to sa displacement, pero ito mga scooters. Ang ibig sabihin ng scooters, hindi natin kailangan magkambyo, walang clutch, stop and go. Kumbaga, mag-gas ka lang or mag-throttle, you will go. Parang sabagan mo. abot na abot ko po. Oo. Tapos, brake. So normally, ito yung mga kinukuha ng mga beginners pag scooter type. Pero yung iba naman, meron naman tayong mga tinatawag na mga semi-automatic. Katulad nito. Ang semi-automatic, kung yung scooter ay hindi ginagamitan ng clutch, wala ring cambio, ito naman, may cambio siya, Opo. pero hindi niya kailangan gamitan ng clutch. So ang ibig sabihin, malaya kang mag-change gear ng mag-change gear. Ganun siya. Meron din naman tayong mga manual motorcycles. Katulad na itong motor na to. So from semi-automatic, may cambio pero walang clutch. Yung mga manual naman, ito na yung may clutch at saka may cambio. Normally sa mga from semi-automatic to manual motorcycle, ang nagkakaiba na yan is yung delivery ng power. Kaya nga meron na yung clutch. Yan. Tapos syempre, meron din tayong mga tinatawag na yung mga specialized bike na hindi lang siya basta-basta sa kung anong or common na kalsada. Katulad na itong motor na ganito, normally ginagamit pag mga adventure ride ka, mga trail, papasok ka ng bundok. Pagdating naman sa mga bike na to, meron na itong skills na kailangan. Hindi ito yung basta-basta pwede. Gusto ko yung itsura niya, maganda kasi, ang cute ng green. Di ba? Oh. Hindi siya pwedeng ganun. You have to have the necessary skills para naman magamit itong motor na to. Otherwise, hindi mo rin siya may enjoy. Dapat pala, bago ka pumili din ng motor na gagamitin mo, alam mo rin kung paano gamitin, may angkop kang skill para sa motor na yun. Tama, tama. Tapos yung iba, yung medyo mas mataas-taas na yung skills, capability, at saka normally ginagamit sa mga mahabaang biyahe, meron na yung mga big bikes na. Yung mga big bikes na tinatawag, meron niyang tayong mga maxi scooter, ibig sabihin scooter pa rin siya, pero pwede na sa expressway, mas malaki na yung mga makina nun. Or meron naman mga katulad nito na manual pero mga mas matataas na displacement na. Normally mga ganito, meron na siyang, you have to consider the weight, the power of the motorcycle kasi maraming mga big bikes overwhelming yung power. Ibig sabihin kapag nag-gas ka, nag-throttle ka, maaari kang, pag hindi ka skilled, maaring maaksidente, matumba, umangat yung motor. Yan. So kailangan alam mo muna yung motor na or yung type ng motor na kailangan mo para sa'yo. Kung alam na po natin yung iba't ibang klase ng motor, ano naman ang paggagamitan ng mga motor? Actually, magandang tanong ulit yan. So bigyan kita ng sample, Kuya Brian. Ha? Sige po. Sabi ko nga kanina, scooters sa Pilipinas right now is the most common type of motorcycle. Dahil nga, pag kinonsider natin yung ease of usage or yung gaano siya kadali gamitin. So itong mga scooters na to, normally, gusto mo ayaw mo magkambyo. 'Di ba? Kadalasan ginagamit din to sa mga taong ayaw na mangalay dahil sa traffic.
So instead of using magka-clutch-clutch ka pa, di ba? At saka normally, itong mga scooters na to, karamihan ay ginagamit talaga pang araw-araw. So halimbawa, itong dalawang 125cc scooter natin, ito ang mga most common scooters ngayon nang hindi masyadong mahal pero also has that power para mag-deliver kung ano yung gamit niya or yung purpose niya sa'yo, which is normally yung mga daily commutes natin. And na banggit mo rin kanina, yung mga magde-delivery rider, yung mga usong-uso ngayon, marami tayong mga kapatid na rider na mga TNVS, motorcycle taxis, mga delivery rider. Dahil nga ito ay pasok sa budget, practical, matipid sa gas, normally, yung mga ganitong type ng scooters yung ginagamit nila. Anong ibig natin sabihin? Lower displacement, magaan, matipid sa gas, na importante pag naghahanap buhay ka, mapa-delivery rider ka or personal commute mo, and at the same time, merong power. Paano naman kung ang aking langga o mga may asawa dyan na gustong pumasyal o mag-road trip, ano ba ang mga motor na kaya tayong ipaglaban? Lalo na sa mga ahunan yung hindi ka iiwan. Oo, naku po, nakinilig naman doon ako sa langga naman talaga, no? Anyway, pagdating naman dyan, yung mga scooters na ganito, okay na rin naman. But, if you want more power, punta tayo dito sa kabila. Scooter pa rin siya, pero yung mga mas mataas na displacement na, yung mga ganitong scooters, normally nag-range yan 150cc, 160. Ngayon, nauuso na, marami na yung mga tago 180cc. So, ito, perfect na to, lalong-lalo na kung occasionally or mas madalas kayong mag-long ride, tas alam naman natin, pag mga pasyalan, madalas yan, may mga akyatan, maaring medyo mas mga challenging na kalsada, kaya naman pagdating dito, di ka na mabibitin sa power. So kahit na ikaw at si Langga ay mag-aangkasan, sabi mo nga, hindi ka iiwan kahit anong mangyari. Kasi it will deliver the power at the same time, dahil scooter pa rin siya, you still have that riding comfort na hindi siya mahirap gamitin kahit matraffic kayo, stop and go ka pa rin. Mali pala kung gagamit ka ng mas mababang displacement at ipipilit mong paahon. Depende kasi yan, hindi natin masasabi na mali. Kasi yung mga mas mababang displacement, umaahon pa rin naman yan. Umaahon pa rin. Siguro, mag-aangat ka lang ng displacement na gaya na sabi natin, ito, wow, 160cc na scooter, kung gusto mong mas may wapak yung power. Actually, etong isang scooter na to, nagibot na natin yung Pilipinas gamit nga itong 125cc scooter. 125cc scooter, dami nga nagugulat doon. Walang pala yan. Pero, minsan kasi bilang rider, hinahanap mo yung gusto mo yung may punch, gusto mo yung may wapak talaga na hindi ako mabibitin, ganyan. Kasi pag nag-ride ka, kasama yung satisfaction eh. Ito naman, perfecto sa mga taong yung ang concern talaga is practicality. Ang category natin for practicality is mas mura, sobrang tipid sa gas, matibay. Hindi ko sinasabing hindi matibay ibang motor pero by its category, mga semi-automatic, talagang tumatagal to. Depending on your preference, masasabi natin mas maraming scooters, mas maporma, mas pogi. Pero yung mga ganito, pogi pa rin naman siya, pero pag sinumatotal mo, yung mga ganitong motor, mas tipid sa gasolina. Kumpara sa scooter? Kumpara sa scooter. Yung gas consumption niyan, that will range from 40 to 50 kilometers per liter. Ito naman, nasa mga 35 kilometers per liter, pero yung mga semi-automatic na ganito, pwede kang umabot ng 60 kilometers per liter. Mas malayo mararating? Mas malayo mararating mo. Mas mababa yung displacement niya. Normally, nag-range to ng mga 100, 110, 115cc, pero may cambio siya. So, ibig sabihin, pag may cambio siya, mas control mo yung power delivery ng motor. Parang sasakyan, di ba? Primera, segunda, tercera, normally hanggang fourth gear, hanggang kwarta, yung mga ganitong motor. So, mas tipid sa gas kumpara sa scooters, pero pag kailangan mo ng power dahil may cambio siya, mas magde-deliver ng power. Pero at the same time, hindi ka mahihirapan i-ride through traffic kasi wala siyang clutch. So, pwede rin to pang beginner. Ganun siya. Oo nga, parang type ko nga to, Kuya Juan. Gusto mo subukan na ngayon? Mamaya na. Ang next natin, kung ito ay semi-automatic na may cambio pero walang clutch, meron tayong mga manual na may cambio. So you can use this bilang daily commute mo pa rin. Marami rin naman delivery riders na gumagamit ng mga manual motorcycle. Pero normally ito ginagamit ng mga rider na mas gustong mas malakas talaga at saka mas mabilis. Siguro mas nagmamadali sila araw-araw sa papasok nila o kaya naman pag nag-long ride sila, mas gusto nilang
mas na-enjoy yung kalsada ng sumusunod sa batas trapiko pa rin, ha? So, maging usapan natin doon. Normally, ganito naman yung mga ginagamit nila. Mabilis na to. Kasi kung yung mga semi-automatic na ganito kalaking motor ay hanggang 4th gear lang, ito naman, mas mataas yung displacement, normally 150cc and up, at may cambio na siya, so umaabot siya hanggang 6th gear. Yung mga tinatawag natin na mga underbone na mga motor na 150cc and up category. So, Kuya Juan, bukod sa pangkabuhayan, siyempre meron naman tayong mga kamanibela dyan, mga adventure seekers naman sila or road trip naman ang gusto nila. O, Okay. ano ho bang mapapayo yung klase ng motor na dapat nilang gamitin? Kung adventure, meron kasi tayong mga ibang motor na specialized. Ibig sabihin, it's made not necessarily for the daily commute or daily use, pero yung mga wala talagang kalsada. May mga trosong nakaharang sa daanan mo, pwedeng sumabak sa bundok, sa ilog, kung saan mo man gustuhin. Meron na naman tayo ng mga pang-trail or pang-off-road bikes. Yan. Katulad na itong motor na to. Pero kailangan meron kang skills to handle yung mga ganitong motor. Kasi kapag wala, hindi mo rin siya ma-enjoy. Baka hindi ka rin makausad. Kasi may mga techniques in riding para malagpasan mo yung mga iba't ibang obstacle when riding through mountains, when riding through trails na tinatawag o yung mga gusto mo ng adventure, yung mga ganito na yun. Parang naalala ko yung sinabi ni Kuya Daniel, Kuya Juan. Sabi niya, kaya ng motor mo, hindi kaya ng dibdib mo. O kaya ng dibdib mo, hindi naman kaya ng motor mo. Dapat, Dapat match yun. Kasi yung motor mo, nandyan yan para sa'yo. Sabi mo nga, walang iwanan, di ba? Pero yung motor mo naman, para naman mas matuwa din siya dun sa pupuntahan mo, kailangan alam mo rin siyang gamitin. bakit naman, Kuya Juan, meron mga big bikes naman kung tawagin? Okay, ito naman tayo. Pagdating naman sa mga big bikes, ito naman yung tipo ng motor na normally kasi sa Pilipinas, more on pang leisure siya. Mas malayo ang ride pa rin, pero mas bilis. Kasi dahil nga mas mataas na yung mga displacement na to, para maging expressway legal, dapat 400cc and up. Katulad nitong hawak ko na to, this is my personal bike, 650cc and up. Dahil mas mabigat siya, it provides a better center of gravity pagdating doon sa motor. So kahit na high speeds ka na, napasok pa rin doon sa speed limit natin, very stable pa rin yung bike. May mga gumagamit pa rin naman ito, Kuya Bray, na pang araw-araw. Pero kung pag-uusapan natin yung practicality, mas malakas na kasi ito sa gasolina. Hindi na to kasing tipid ng mga motor na napag-usapan natin kanina. Yung iba nga nito, yung mga mas matataas na displacement na para na siyang kotse kung kumonsumo ng gas. Pero Nagmumumog na ho ng gasto, Kuya. parang ganun. May mga big bike pa rin naman na matipid. But gusto mo ng personal enjoyment, pero hindi ka naman talaga pang adventure, more on pang on-road ka talaga. Gusto mo magkape, pero hindi lang dyan sa kanto. Gusto mo magkape, mga 200 kilometers muna ang babiyahin mo. Ito yung mga perfect sa'yo kasi you have the power, you have the speed. Dapat you have the budget as well. Totoo. Kasi magbabayad ka na ng toll fee, magbabayad ka ng gasolina. Para sa akin, ang take ko sa mga big bikes, more on personal enjoyment. Ito, hindi ko siya ginagamit araw-araw. Ride-ride lang. Sama-sama lang yung mga magkakaibigan. Yan. Para hindi ka maiwanan. Kasi nga namang expressway sila lahat. Ikaw, national highway ka, kawawa ka naman, baka hindi ka umabot. Nagsimula tayo sa lower displacement, papunta sa higher displacement. Lalabas, nakaipon ka na ng sapat na skill, no? Tama. Para pumunta ka rito. Nakaipon ka ng sapat na skill at saka sapat na budget. Yung mga ibang pinag-usapan natin na motor na nasa mga more or less 50,000, 70, yung mga ganito nasa hundreds of thousands. Kuya Juan, sa mga kamanibela nating mga beginners, magsisimula pa lang, ano ho ang dapat nilang wag piliing motor at ano naman ang dapat nilang piliing motor kung sila ay baguhan? If you are a beginner, ang dapat mo i-consider, again, yung skills mo. Normally, beginner nga, wala pa masyado yan. So, I would recommend, dun muna tayo sa scooter. Para hindi ka na magkakambyo, wala kang intindihan, stop and go lang. Ang pinaka-perfect talaga is scooter. Tapos, mag-vary na lang yan. Ano ba ako, yung maliit na scooter, 110, 100cc, doon ba ako sa 125 or 150cc? Depende na lang yan sa capability mo to handle. And doon na rin papasok yung
Kaya mo ba yung weight ng scooter na i-handle mo? Kaya mo ba yung power delivery ng scooter na i-handle mo dahil nga beginner ka? At overall, kaya mo ba siyang dalhin? Meron din ako kilala Kuya Bray na mga beginner pero nagbi-big bike agad. Kasi yung iba ayaw talaga scooter, gusto malaki kagad. Pero bago sila bumili ng big bike, nag-training muna sila. Yun ang mahalaga. Yes, meron tayong mga proper avenue, proper schools para matrain. Tinanong mo, ano yung wag bibilin muna ng mga beginner? Parang hindi nyo nire-recommend para sa mga beginner. Yes, hindi nire-recommend. Yung motor na masyadong powerful para sa'yo, tapos yung hindi mo abot. Ay, naku. Diba? Halimbawa, sinulang ng height. sakyan natin to Kuya Brian. O, ako sasakyan ko to. Sample natin. Ang height ko, Kuya Brian, 5'10". So, eto, makikita mo yung paa ko, lapat. So, kahit nakastop po, kaya ko siyang suportahan. Anong height mo, Kuya Bray? 5, eksaktong 5. O, 5. O, sakyan mo to. Papakita natin sa mga kamanibela natin. Dito ka, dito ka. Baka makasira tayo nito, mga kamanibela. May tama din bang pagsakay ng... Meron ano din bang yan. tamang Tama naman yung ginawa mo, pero bago mo isampa yung paa mo, titingin ka muna kasi baka may matamaan ka. May sipa tayo, mga Always yun, safety yun. Tapos ang pagsakay, suporta na dito. Tapos, pagkatingin mo, kung may tatamaan ka or wala, saka mo na ipupush na gano'n. Okay? O, sige. Ikaw, Kuya Bray. Abot kaya natin to, kamadibela? Subukan natin. Okay. Yan. Okay. Parang hindi... Pag naka-side stand ngayon, abot mo. Oo. Sige, tingnan natin. Halimbawa, ito yung bibigin mo, tapos beginner ka. Kaya mo bang suportahan? Itayo mo siya. Kaya ko ba itayo siya? Parang hihiwala yung balakang ko. Mabigat tutulungan kasi. kita, ha? Tutulungan kita. Titingnan mo ko. Abot ba? Abot? Naka-tiptoe na ako, Kuya Juan. Pero ano pa? Pero hawak-hawak kasi, Kuya Juan. Sige, baba ka muna. Baka matumba tayo. Oo nga. Yan, yung sinasabi natin, Kuya Brian, na beginner ka, then hindi ko marirecommend na kukuha ka ng mga ganitong motor kasi hindi mo kaya siyang masuportahan yung abot ng paa mo yung ground at the same time yung bigat niya. So lalabas pala, hindi ka lang basta makapili ng gusto mo. Dapat yung kaya mo. Yes, marami kasi talaga nagsasabi, gusto ko na to, kaya lang, ganito lang, hindi ko abot, ganyan. So, tama naman yung kinoconsider ng mga ganun. Ngayon, Kuya Juan, napakita niyo na sa akin yung iba't ibang klase ng motor at kung anong paggagamitan. Kuya Juan, alin ba ang pinakamahirap at pinakamadali i-maintain mo dito? Yung mga big bikes kasi, normally mas mahal ang pyesa, mas specialized yung mga langis na gagamitin, yung mga consumables. So, in terms of mahirap sa budget, yung mga big bikes talaga. Dahil nga sa Pilipinas, mas marami na talagang scooters out in the market. Mas madali sila i-maintain in the sense na mas available ang pyesa, mas marami ng mga talyer, mga service centers, mga 3S shops na tinatawag na magkikater. Kasi yung mga big bikes, isa rin sa nagpapahirap na i-maintain sa kanya, hindi lahat ng motorcycle shops kaya siya i-handle. Whereas, yung mga scooters na mga maliit na displacement katulad nito, marami nang kayang gumawa kung hindi ka mismo dun sa kasa magpapagawa. Saka dahil nga mas marami na nag-o-offer ng mga pang-maintenance sa mga scooters, sa mga small displacement, mas makakapili ka na kung ano yung mas okay gumawa para sa'yo, tsaka syempre, ano yung pasok para sa budget mo. Kaya yan, mga kamanibela, ngayon naalam na natin kung paano pumili. Wala palang perfect na motor, Kuya Juan, no? Parang perfect partner. Ito naman kasi, partner natin sa kalsada, Kuya Juan. Tama. Kaya yan, maraming salamat, Kuya Juan, sa inyong manibela tips natin para sa ating mga kamanibelang na nanonood sa atin ngayon. At ang dami ko pong natutunan. Salamat kay Kuya Juan. Baka ang ating mga kamanibela nagche-check na din ng mga motor na bagay sa skills at budget nila ngayon. For more tips and practical advice, subscribe and follow na kayo sa ating official Manibela account